sapagkat ito ang paraan ng Diyos ng pagliligtas. In Romans chapter 1 verse 16, at ang kaligtasan ito ay hindi lamang panglupa, kundi maging pang-eternal. At lahat tayo, kailangan natin ang ganitong kaligtasan, sapagkat 3:23 Romans, tayong lahat ng mga tao makasalanan, at ang kasalanan may kabayaran. Revelation 20:8, ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Subalit, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ibig ng tao mapahamak. Ibig niya lahat tayo makatanggap ng kaligtasan. Kaya para tayo makatanggap ng kaligtasan ito, merong paraan ng Diyos. In the book of Romans, chapter 10, verse 9, ang sabi rito, tanggapin natin ang sampalatayanan ang Panginoong Jesucristo bilang ating dakilang tagapagligtas. Acts 2:38, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. At ano ang pangako? Sa John 3:16, ang sino man sa kanya'y sasampalataya, hindi na magpapahamak, kundi magkakatanggap ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kaibigan, ang buhay dito sa lupa maikli at pansamantala. At ang pinakamalagang dapat matiyak ng tao sa buhay na ito, walang iba kundi ang kaligtasan. Sapagkat kapag meron kang kaligtasan, meron kang kapayapaan. Higit sa lahat, meron kang buhay na walang hanggan. Glory to God. Gayon din po sa aming mga pangangaral, kami rin po ay tumatanggap ng love offering. Lagi niyo pong tatandaan, ang pagkakaloob hindi po yan sa abilidad. Yan ay tulong natin sa gawain ng Panginoon. At ano ang gawain ng Panginoon? Ipalaganap ang kanyang mga salita sa buong mundo. Kaya habang tayo tumutulong sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig at pagliligtas sa buong mundo, ang pangako ng Bible in Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos ng liglig siksik at nabuong babaw na pagpapala. Kaya sa inyo itong pagkakaloob, ay Diyos po ang magpala sa inyong mga buhay. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga paalaala. Katulad ng iyong mga salita, patuloy na itong pagpalain. Ang bawat kamay na laging nandang tumulong at sumuporta sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Maging aming mga kaibigan na driver at konduktor, lagi na po silang ingatan. Tugunan ang kanilang mga pangangailangan at ipaglaan mo po sila ng mapabuting bagay, lalong-lalo na ng kapayapaan at kaligtasan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord.